naman ako nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko, sa totoo lang, baka ang balita ko may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na yung hinahabol ng mga putang ina. Ano man ang kasalanan ko na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ewan ko kung ang tingin ng ako'y raw yung ganito na lang. O sasabihin ko, assuming na totoo talaga yung naririnig ninyo, bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan? Tayo po ay tumayo. Atin pong salubungin ang pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte! I do not know if you still believe in me. Pero nakatingin ako sa inyo. Dapat magkita-kita tayo doon sa ating bayan. Kaya lang sa sitwasyon natin ngayon, kailangan talaga pupunta tayo sa ibang bayan maghanap buhay. Pero sa akin, the fact that malayo kayo sa pamilya ninyo, dama ko yung lungkot at
ko yan. Kasi ganoon rin ako noon. Almost 3 years sa labas ako nagtatrabaho. Well, nagtitraining para pag sa koneksyon ko sa pagka-abogado. Kaya OFW, yan ang pinakamasarap. Kaya magkikinig ako, OFW, mabuhay kayong lahat. At ang mundo dapat magpasalamat na merong mga Pilipino na magpunta dito sa kanila, sa ibang bayan, para magtrabaho para sa kanila at para sa atin, maipon ng pera para sa pamilya natin. Kasi, well, you know, it would take about 7 to 10 years bago mawala itong sitwasyon natin na ganito. But in the meantime, that we are not really ready economically to trabaho para sa lahat, then I said, napipilitan tayo dito maghanap ng trabaho para sa ating mga pamilya. Kaya ako ngayon dito, this is not the first time that I have kaharap palad natin. Magdasal tayo ngayong pagod ninyo ngayon do ang makinabang ng mga pamilya ninyo at ang mga anak ninyo. Mabuhay kong OFW. Yung lahat ng kaya kayong lahat ng mga tagap ilan ba to? Matagal naman ako daw, isang buwan. Pakasalan ko kayong lahat para lumigaya kayo at magkaroon ako ng maraming pera. Ito sa sabihin ninyo, hindi ako nagbubula ha. Yung mga taga rito na tuwanda na nung nakilala yung matanda na yung may karanasan sa Davao noon, alam ninyo yan na ang sitwasyon namin pareho sa inyo. Matagal kaming walang ama kasi abogado siya, ng buhay nasa siyudad talaga. Ang abogado walang silbi dyan pag sa barangay. So ganun na-experience namin ako na ang tatay ko iniwan kami sa lolo pati lola ko at ang tatay ko nagtrabaho sa labas. Damang-dama ko talaga yung buhay ninyo. Huwag na yung kalungkutan, huwag na yung kasi that's reality. Ginusto man natin sa hindi, kailangan talaga maghanap buhay. So, huwag na masyado yung mga sentimental na basta dito, punta tayo dito, nagtrabaho.
At nandito kami, pinsan, kasama ko ang anak ko. Saan ba si... May anak ba ako dito sa labas sa inyo? Sobra naman yung libala. Saan ba pamilya ko? Wala pa si Inday na nakausap, okay na. Importante dyan si Inday kasi Inday yung politiko eh. So, mabutit naman. Oo naman. So, ano ang pag-usapan natin? May pera kayo ibigay? Kasi 10 Hong Kong dollars lang. Walang makina kong kitain dito. Sunod punta ko dito, magministro na ako. Kasi pagtapos ng usapan natin, give kayo lahat. Well, ang problema natin sa Pilipinas ngayon, hindi na kasing bigat noon. You know, you'll have to be patient with government. It is not at all times may kapalpakan. Ang akin lang, well, of course, kasi from the outside na ako, na makikita ako na yung ganito, yung seldom na tinitignan ng tao, ng Kongreso, na masilip lang man kayo kung ano ang kailangan, not only dito sa Hong Kong but all over the world, Filipinos who... So, ang akin, nagpapasalamat ako, ang una-una, yung tulong ninyo sa economy ng bayan. At second, yung social order. Yung problema na yung mga anak natin makapagtapos. Kaya naman ako nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko. Sa totoo lang, baka ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa IC or something, matagal na yung hinahabol ng mga putang ina. Ano man ang kasalanan ko? Na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ewan ko kung ang tingin ng ako'y raw yung
ganito na lang. Assuming na totoo talaga yung naririnig ninyo, bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya ako man, ang higain ko na lang sa inyo, total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa eh. Hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, tayo mag-contribute kayo, baski $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro eh. Akin, bakit? Tumahimik pa ang bayan natin kung Pilipinas, hold up dito, hold up. Wala nang ginawa ko ini. Tayo mga ayaw ng gulo, napipilitan tayo to confront it because nandyan sa harap natin. Sino ba naman gustong pumatay? Putang inang yan. Bakit ako why would I waste my time? Binila, pumapatay yan si Duterte, lumalabas ng gabi, ganon. And so, sino ba naman gusto maging security guard? Na ang kinuha ko law. So, but, guro sa trabaho, saka sa, alam mo sa gabi, diyan rin lumalabas masasamang tao. At diyan rin lumalabas yung nakakatakot na magandang babae sa buong bayan. Sino man nakita ninyo maganda sa araw, eh? Nakita? Sa araw. Hindi. Ano na tayo? Seriously now. No, our country is not yet that well off. I'm very sorry na nakikita tayo dito at kayong napunta dito sa loob kasi sa labas mga Pilipino rin naghihintay doon. So, sino may-ari itong ng klase? Siguro contribute lang tayo. Gawa natin third floor for exclusive use. Para every Saturday makita-kita tayo. Maraming mag-uwi dyan, buntis na. Yung mga dalaga, mahirap kayo walang hindi ako mag-survive ng buhay na walang
form of an order, but ang dumating sa atin, the Hong Kong authorities, that we avoid talking about politics. Ako wala naman akong no plans to talk about politics. It's too early. I will talk about it sa Pilipinas. Doon na lang kayo makinig. I'm not trying to na kayo you vote for I leave it up to you to decide for your own kung ano talaga ang mabuti para sa bayan. Pero kung ano kayo, if you have to listen to some advice, maybe you can consider the advice ng former president. An advice that is only good for the country. I am not talking about any candidate, but the interest of the Philippines. So, but meron akong mga kaibigan na nandito. Grupo kaming dumating. I happen to promise ano nga yung wala. Ito si Hanelet kasi ang asawa ko overseas worker niya. Yung asawa ko ngayon, yung una kong asawa, huwag na yun. Nanay ni Inda yun, medyo problema tayo. Alam mo yung nanay ba ni Inday? Tisayan. Nakita ko yan sa aeroplano, stewardess eh. So, hinanap ko kung saan yung bahay. Doon sa Monteverde, doon sa Davao, pasok ako sa mga bahay-bahay doon, nakita ko ang gaga. Nagalaba. Sabi ko, wala maganda yan. Tapos sa hagdanan ako sa kabilang, sabi ko, Miss, Draga. Ewan ko kung sino taga-Davao dito. Yung hagdanan nila may nung nahalata ng nanay si Puring mother-in-law ko yung aso doon sa hagdanan tang ina hindi ako makaakyat kaya hiningi mo ano na yan yung tawag yung pukpok sa Bisaya. Balutin mo ng karne, tapon mo doon. Dalawang araw, ang aso nila dalawang araw kasi yung nanay ni Elizabeth may posto sa bangkiruan mga damit kaya yun ito naman si Elizabeth haba-haba ng istorya
nag-abot ako ng Digos. 7 years ako sa high school eh. May graduate school na doon. Umabot talaga ako ng Digos, putang ina. Doon ako nag-graduate. Sa bagay, sa totoo lang ha, hindi ako nag-gayabang. Nothing to be proud of. Nothing to... taga Davao, alam mo, kaya ka alam. Tignan mo ako, sinong mahusay sa lahat? Kasi nag-aral ako ng matagal sa high school talaga. Tinapos ko ng 7 years para ma-master ko yung buhay. Ngayon, noon nagpunta ako dito, punta kami ng pamilya, wala mo kaming kilala. Ngayon, magpasok ako sa harap ninyo, mayabang na. Mga kababayan, ano bang sunod ang gagawin natin? Ano ba itong Pilipinas? Maligaya kayo o hindi? Maligaya pala ka. Sa bahay, hindi na. Yung Inday na. Yun ang maldita. Sinabi ko sa inyo, sino yung mga matatanda dito, nanay? Diba sinabi ko sa inyo, maliit pa yan si Inday. Sinabi ko na inyo, maldita yan, bantay kayo. So, nakita nila nagbugbog ng pulis. Hindi lang yun. Hindi, yung nakita lang ninyo sa TV, maraming binugbog yun, mga driver namin, pati buang talaga si Inday. Pero kung yun ang masunod sa inyo, magsunod sa akin pagka maswerte kayo kung yan ang magsunod sa akin. Kasi malapit na tayo talaga sa gira. Mamili kayo ng kalaban. Hindi, mano yan si Inday. Bright, smart, pero mainit ang ulo. Hindi na ako magtagal kasi ang pinunta namin dito magpakilala naman. Sabihin ko lang yung mga pangalan. Tandaan lang ninyo, si attorney, si lawyer, Jimmy Bundok. Ayan, nandito pala eh. Then we have General Philippine Constabulary ito, PPC. General Ronald Bato de la Rosa. Hinuli ng pulis. Pulis yun, hulihin nila. Tapos ang sunod, patron ito. Patron ito. Yung iba may mga medalya pa. Si Christopher. Saint Christopher. Senador para. Senador Christopher. Lawrence Bongo. Ito yung
yung si Bongo, noon po, the longest time nakikita ninyo, Mayor ako, ito yung aid ko. My first aide was a military man. Si Lieutenant, si Jimboy. Kabarkada niya, namatay. Tapos sabi niya, kung wala pa akong kapalit, many years ago, siya. Sabi ko, sige. Pero Mosay, Senator Bongo. Pero wala ka na, ito bright ito. Bright talaga ito. Chinese eh. Ang cheap, magkwenta ito sa yung mga finances namin gano'n. Hindi na magamit ng calculator. Dito lang. Utang ako nga, 1 plus 1, 3 na. Tapos may isa to. Tayo may ari ang mga ilunggo dire. Damo. Si Attorney J.V. Inlo. Western Visayas. Well, actually, ang Western Visayas, walang representation. Wala talaga. So, baka you might think it over at magbigyan mo. Then we have Attorney Raul Lambino. Pangasinan kasi, no? Ilocano to. Sino Ilocano dito? Okay, ma'am. Ang sunod si Rodante Marcoleta. Is a very decent man. Sinong iglesia dito? Kandidato natin yan, ha? Mudakan si Pastor. Kibuloy mo daw ba? Pastor Kibuloy Mayor nasa study. So kung hindi mo siya dito sa sunod niya study dito. Puro mudakan siya. Si Pastor Kibuloy. Andito pala, hindi ko alam yan, ha? Honestly. Tatakbo pala. Baka naglakad dito kasi hanggang ngayon wala pa. Baka naglakad dito kasi hanggang ngayon wala pa. Di ba siya yung kaharap ninyo palagi? Pastor Apollo Kibuloy. Tingnan yung relo niya, pati yung relo ko. At least si Pastor, pag humawak siya sa dibdib niya, kaharap kayo, yung pag-ibig niya yan para sa lahat. Kami naman, kung maglugod, tapos nakatingin ng magandang babae,
to meet you, ganon na style. Pero yung ganon-ganon, tapos, huwag yan. Huwag na yan. Ang sunod si Attorney Vic Rodriguez. Ito, mahusay ito. Mahusay talaga ito. Galing ito ng Malacanang. Sana ito maging chief of staff, pero ayawan ko. I will not elaborate. Ayaw kong magsira ng tao. Pero ito, umalis ng Malacanang because it was a matter of principle for him. So, maintindihan na ninyo. Talagang prinsipyo na tao. Totoo itong isa, gusto magdagdag ito ng babae sa buhay niya. Kung magdagdag ito ng mga 3 pa, kulang ang sweldo nito. Si Epe sa kita mo? Basta yung magganyan-ganyan. Style bulok. Kilala, tapos pipil mag-handshake, mag-ganon muna. Hindi ka naman Diyos. Ginagawa ka lang ng ipibahin mo. Ibahin mo na yung style mo. Bulok na yan. Tapos may idagdag kami, kung sakali lang, total makatulong ito. Ibig sabihin, kung sumubra kami sa numero, okay, but taga Davao kasi ito. At hindi naman namin mapigilan kung tumakbo. Nandito, hindi ko naman hiyain. So, isasali ko na lang rin baka, doktor ito. Pero ang balita ko, mga 8 na pasyente niya namatay na. Na binigay niya o pinatay niya kasi ayaw magbayad. Dr. Mata. Kumpiyansa kayo. Sa totoo lang sa lahat na mahiya lang ako sa lahat na binasa ko. At
least dalawa na ang tatlo ang medyo matino dito. Ang hindi ko talaga masiguro itong si Bungo. Hindi, mababait ito sila lahat. I mean, mga kapatid, I will not, hindi ako magpa, ng muka. Time na. Ikaw yung manager dito? Kayo mag-protocol, Mayor, na si Robin Padilla sa dito. 20 minutes pa, 20 minutes pa, 20 minutes. Buntis ka? Imposible naman. Sulat mo ulit. Kala ko talagang babae. Kaya ka naka-litsi-litsi yung buhay ko, paski ng presidente ako. Dahil sa babae. Kasi maraming bisita dyan sa Malacanang noon. Tapos may makita ako babae na maganda. Unahin mo yon. Bakit magreklamo mo? Pinabuntisan ako ng gwardiya mo sa... Tangina. Dito tayo sa party list. Si Harold Duterte. Alam mo, I have not... Hindi ko na nakilala itong... Nandito ba? Hindi ko talaga nakilala ito. Si Ryan may mag-representative. Ang nandito si second nominee, si Brian Lim. So, may dalawang injector dito. Go pati Lim. Dito na lang kayo magtakbo sa Hong Kong. Bakit? Sige. Then pangatlo si Johnny Toleran. Walang sinabi o walang binatbat o wala? Bakit? Wala siyang pamasahe? Takbo-takbo gaya lang yung mga yun. Takbo, tapos walang pera. Ano pa ba? Ano pa ba ang seriously now? Ano pa ba ang dapat ninyong malaman? Well, one is that we're trying really to improve the governance of the country. So yung kasi ako kung hindi na mayo mag-update ko dito sa Hong
Kaya magtrabaho ng bagahe, kaya wala makala sa akin. Just pray to God and rest assured that we are doing everything we can to really improve our country. Well, anyway, kung hindi ko kayo mayang gabi sa may plaza ba dito? Maglang hindi sabay kasi hindi kaya. Istorya tayo ng problema natin sa buhay. Ano ba problema ninyo? Hindi ako nagbibiro ha, hindi ako nagpapatawa. Kayong may mga asawa, keep your faith in the marriage. Huwag kayong magbitaw dyan sa temptation you're here to help your family and do it. Do not waste it in some other things activities that would destroy the family and destroy you. Ang akin dito, punta lang ako from time to time. Pero kung kailangan talaga ninyo, hindi ako nagbiro ha. Kung kailangan talaga ninyo, if you want something brought to the attention of the authorities here in Hong Kong, whatever it is, problem, makausap natin, I am willing to do it. Malapit lang naman, it's 1 hour 30. Hong Kong and Davao City are equidistant. 1 hour 30 minutes lang rin ang so I can come. Kung huwag kayo pabigla-bigla. Huwag kayo pabigla-bigla. Kung hindi mo kaya, sino bang yung leader ninyo? Kung hindi ninyo kaya, paski anong klase yung problema, kung hindi na ninyo kaya, tawagan ninyo ako. Problema ka sa asawa ninyo, naiwan, putulin natin yung utin ng butang ninyo. Basta, nandyan lang ako sa Davao. Matagal ako nagserbisyo. I started as a prosecutor. I was doing trial work in court, then vice mayor for the longest time. Alam ko ang basta alam ko okay na to. Yung may apologies sincere sa yung mga Pilipino na hindi nakapasok. Kindly extend to them wala tayong magawa hindi talaga magkasya sige. Ano ako magtindig?
aakyat na po from Central Hong Kong. After that Central, I am Discovery Bay. Mula sa Filipino community, pakiready na yung dalawang batch sa likod. Sa lahat ng mga OFW, Filipino communities po rito, sila po kayo sa likod. Akyat na ang mga Discovery Bay. After ng Discovery Bay ay sa Southern Hong Kong. Na patong-patong ang kaso ko, sa totoo lang, baka ang balita ko may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something, matagal na yung hinahabol ng mga putang ina.